Hello mga mami, today ang gagawin ko ay yung friend inspired na na cake. Kaya lang ito kasi mga topper lang siya na printed topper, kaya kahit paano medyo madali siya. Medyo malaki yung biyahe niya. Kaya lang soft icing yung pinagawa niya. Nilagyan ko pa din siya ng dowel cake support sa loob. Hopefully, mahatid siya ng maayos or mabitbit niya ng maayos doon sa kanyang pupuntahan. Kaya lang medyo malayo-layo kasi siya, kaya for sure mangangalay ang hand niya dito. Pag yun sa mga ganitong cake, medyo budget friendly siya kahit papano kasi medyo madali lang naman kapag ayan nga pala kapag nagko-color ako ng ganyan medyo makulay, isang tip ko pala is kuha kayo ng konting icing, tapos lagyan nyo siya ng color and then ipaikot nyo siya kahit mga 5 to 7 seconds lang siya sa microwave para lumabas yung kanyang kulay. Tignan nyo ito. Nakulangan ako kaya nagdagdag ako ng purple siya. Parang blue lang yan dyan sa camera. Tapos nagdagdag ako ng kulay pink na food color para medyo sunod yung kulay niya doon sa sa friends na team. Tapos ayan yung kulay niya, 'di ba? Kung mapapansin niyo, medyo makulay na siya, pero papaikutin ko yan siya sa sa oven saglit. Lalabas yung pinakakulay niya. So ito kung nakita niyo, 'di ba? Mas tumingkad siya. Hindi niyo na siya kailangan na antayin pa ng mag-overnight para lumabas yung kanyang pinakakulay. So ganyan lang, paikutin niyo lang saglit. Huwag niyo lang siya iluto ng sobra para hindi totally malusaw or mawala yung parang bula nung beef frosting kasi yung gamit ko diyan. So ganyan lang siya para mabilis maging makulay, hindi kaagad maubos yung food color ninyo. Isang way yan pag magkukulay ka ng matingkad. Tapos yung isa naman is kapag maggagamit ka ng ng air spray. Yun, airbrush, yun yung isang option. Pero kapag ganito na i-cover ko, ito yung isang option para ma-achieve mo kaagad yung kulay na gusto mo. Pag kasi, kapag gusto mo na ma-achieve ko niya, yung vibrant red, yung mga vibrant blue, ganyan. Diba, ini-rest pa natin yung yung icing, tapos saka lalabas yung pinakakulay niya. Para mas mapabilis yung proseso, kumbaga, ganyan lang yung gagawin niyo. Ipaikot niyo siya saglit sa sa oven. Tapos, yan na, manipis na part lang yung pinaka-final coat niya. As in, sobrang simple lang nitong cake na to, diba? Kaya nga, kung titignan mo, pagtatanggalin mo yung mga topper and everything, para lang siyang simple minimalist lang siya. May mga ibang customer sa akin, ganun yung ginagawa nila. Order lang sila ng minimalist cake, tapos sila yung nagdi-DIY ng mga ng mga topper, basta kung anik-anik ng ganyan. Okay lang naman sa akin. Syempre, may sukat naman ako kapag yung budget is sa simple minimalist and sa customized cake. Kahit paano magkaiba yung sukat ko dyan ng mga gamit. Tapos siya, nilagyan ko lang siya ng border na maliliit na parang beads yung itsura niya, bilog-bilog sa ibaba. Ganyan lang. Tansyahan lang yung pag-pipe niyan para cute siya, saktong bilog na bilog yung itsura niya. Tapos, ayan, gabi ko kasi yan siya prepare the following day. Itutusok ko na yung mga topper na ginawa ko. So, yan lang. Medyo hindi ganun kaganda yung nakuha kong print dyan. Parang malabnaw siya. Tapos, yung number 2 dyan, nilagyan ko na din lang yan siya ng makintab sa gilid para kahit paano medyo may accent. Kasi parang sobrang simple lang siya, diba? Hindi ko nilagyan niya ng beads kasi yung inspo niya talaga is very simple lang talaga. As in, baka mamaya kasi mapagalitan tayo na following instruction. Wala namang beads or mga draggy si client. Kaya hindi ko na nilagyan. Except dyan sa number 2, pinagdesisyonan ko talaga na lagyan siya ng makintab. Para kahit paano ba medyo may accent or something ganyan. Basta, kasi parang plain na plain yung itsura niya. Yun lang. Salamat, walang siya.